Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga mapangahas na paraan para maakit mo ang isang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating aalamin. Number 8, the power of scent. So, ito na yung pabango, yung naaamoy ng lalaki. Alam mo ba na napakalakas ang dating ng pabango, ng amoy na kaakit-akit? Oo. So ladies, bago mo isakatuparan ang mga balak mo, ang nais mo, siguraduhin mo na ang amoy mo ay maging kaakit-akit sa lalaki. Siguraduhin mo rin na malinis na nakapaglinis ka ng iyong katawan bago ilagay, magwisik-wisik ng mga scent na yan para sigurado na ang maaamoy ng lalaki ay siguradong kanais-nais sa kanya. Maaakit siya. So ayan po ang number 8. Number 7, create time alone. Ito yung mga pagkakataon na sadyain mo na kayong dalawa lang or ikaw lang ang kanyang kasama. Wala nang iba. So, ang mga ganyang pagkakataon ay napakataas ang chances na mapupunta kayo sa mga hinahangad niyong happiness. Okay? So, alam mo na ang tinutukoy ko. Kasi wala nang ibang tao eh. Pagkakataon na yan ng lalaki, ninyong dalawa, para maisakatuparan ang mga kagustuhan nyo. At syempre, kapag dalawa na lang kayo, ano pa nga ba ang dapat gawin kapag dalawa na lang kayo? Di ba? Parang hindi naman nakakapaniwala na kayo lang magkwentuhan ng magkwentuhan o kaya maglalaro ng kung ano-anong mga games dyan. Nako, alam nyo na kapag ang lalaki at babae ay magkasama na kayong dalawa lang, yun na ang mangyayari. Number 7. Number 6, ito yung conversations that lead to desire. So, ito na yung mga pag-uusap ninyo. Pero, ang mga pag-uusap na yan ay punong-puno ng mga pananalita or ng mga intensyon na alam mo na mapupukaw mo, na maaakit mo, mahulog ang lalaki sa iyo. Ang lalaki ay sa mga ganyang pagkakataon, sobrang mahina yan. Kapag alam niya na yung usapan na ninyo ay patungo na sa isang bagay na kayong dalawa ay sigurado na makamit ang kaligayahan na hinahangad nyo, nako, yan ay weakness, kahinaan ng mga lalaki. Kaya ang mga lalaki ay napakadaling tuksuhin. Sa mga ganyang pagkakataon ay madaling bumigay yan kapag alam niya na ang babae ay nagpapahiwatig sa mga kilos, sa mga pananalita, sigurado na kuhang-kuha mo na siya sa mga pagkakataon na yan. So ladies, gawin mo na. Number 6. Number 5, ito yung suggestive gestures or moves. So kapag alam mo na kayong dalawa lang, ito yung mga galaw mo, mga gawin mo para sigurado na maaakit, mahuhulog ang lalaki na iyan sa iyong mga binabalak. So, ito na, yung dumikit ka sa kanya or siguraduhin mo na kayong dalawa lang at makikita niya ang ginagawa mo. So, halimbawa na lang yung titigan mo siya at habang nakatitig ka sa kanya, yung mga labi mo ay gumagalaw. Yung pagkagat mo sa iyong mga labi habang nakatingin sa kanya ng paningin na alam mo na talagang ang kanyang damdamin ay mag-aalab. Okay? So, ang mga galaw na ginagawa mo ay siguradong hindi niya makayanan. Kasi yung mga galaw na yan ay sobrang kaakit-akit sa kanyang paningin. Pwede mo ring lapitan siya at hagurin ang kanyang buhok. So, sa ganyang pagkakataon ay
mas ramdam na ramdam na niya yung pagdikit mo, yung paglapit mo mismo sa kanya, ala na yan, bigay na yan. Kasi yung proximity ng inyong mga katawan ay sobrang malapit na. So ayan po, ang number 5. Number 4, eto, yung manamit ng mga kaakit-akit. So, ito rin ay isa sa mga napaka-effective na paraan para magtagumpay ka sa iyong ninanais. Tulad ng paulit-ulit sinasabi, ang mga lalaki ay mga visual na nilalang. Kaya, kapag nagsuot ka ng mga damit na sigurado na alam mo na ang lalaki ay mapupukaw mo ang kanyang damdamin, gawin mo. Sigurado na kapag nakita ka ng partner mo, ng karelasyon mo, wala nang patutunguhan yan, kundi maisa sa katuparan mo ang mga balak mo. Ang lalaki ay napakahina sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang pagkakataon. Kapag nakita ka sa ganyang kaayusan, sa ganyang kasuotan, wala na yan. Bigay na yan. Mangangatog na ang mga tuhod at sigurado na ikaw ay kanyang dadalhin sa Cloud9. So, ayan po ang number 4. Number 3, eto yung paggalaw ng mga kamay. Hand movements. Oh, alam mo, ang mga galaw ng mga kamay na yan ay sigurado na ang lalaki ay mag-aalab ang kanyang pakiramdam. Marami kang pwedeng gawin sa mga kamay mo. Halimbawa na lang, hawakan mo ang kanyang kamay. Lapitan mo siya, dumikit ka sa kanya. At ang kanyang kamay ay idikit mo or idampi mo sa katawan mo. Sigurado na kapag nadikit ang kanyang kamay, ay magbabago ang kanyang nararamdaman. At sigurado na ang lalaki ay hindi na makakapagpigil dahil sa ginagawa mo. So kapag ginawa mo yan sa kanya, sigurado na ang kanyang mga kamay ngayon ay maglalakbay. Kusang gagalaw yan. Kasi alam niya na gustong-gusto mo na rin ang mga ginagawa mo. Okay? So, ayan po. Ang number 3. Number 2. Ito, yung bumulong ka sa kanya. Ito, yung lapitan mo siya, idikit mo ang iyong bibig sa kanyang tenga at magsabi ka kung ano man yung gusto mo. Alam mo ba na ang mga bulong na yan, malapit dito sa kanyang tenga ay sobrang ibang-ibang kuryente ang mararamdaman ng lalaki dyan. Ika nga ay electrifying na pakiramdam. Yung pakiramdam na yan ay sigurado na mapupunta at mapupunta yan sa mas masayang samahan ninyong dalawa sa mga ganyang pagkakataon. Napaka-effective yan na paraan para makamit mo ang iyong ninanais sa lalaki na iyong minamahal. So ayan po ang number 2. Number 1, ito yung eye contact. Ito yung pagsasalubong ng inyong mata. Pero may halong pang-aakit yan, okay? So, habang nagsalubong ang inyong mga tingin, siguraduhin mo na ang mga paningin mo na yan ay mapupungay. Alam mo ba na kapag mapungay ang mga paningin mo, sigurado na iba ang dating sa lalaki. So, agad-agad magigets na ng lalaki yung ibig mong mangyari. Okay? So, isang napaka-effective na paraan yan para mahulog sa bitag mo ang lalaki na yan. So, ladies, kapag gusto mo na makuha yung ninanais mo sa lalaki na yan, gamitin mo ang iyong paningin at haluan mo ng mga mapang-akit na mapupungay mong mga mata. So, ayan po ang number 1. So, ayan po ang ilan sa napakaraming pwede mong gawin para mahulog sa bitag mo ang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time.
Don't forget to subscribe.